Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nang mag-iikalima ng hapon, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Pagsasadiwa. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Tandaan, hindi mo na kailangang tumingin at magkumpara ng mayroon ng iba dahil hindi naman nagkukulang ang Diyos sa atin. Madalas na nagmumukhang matipid ang Diyos sa kanyang biyaya dahil sa ating kainggitan at pagkukumpara. Ngunit kung titingnan natin ng malalim, ay sapat naman ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Madalas nga, labis-labis pa. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na huwag mainggit at huwag magkumpara. Tingnan ang ibinibigay sa iyo at matutong magpasalamat. Nakakalimutan nating magpasalamat lagi sa biyayang nasa harapan natin dahil nakatingin tayo sa mga biyayang nasa iba. Tunay nating mabibigyang halaga ang biyaya ng Diyos kung may puso tayong marunong magpasalamat. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, all for the Gospel.